Labag sa batas! Kayo ang tagapagpatupad ng tama, hindi mali! Ayaw ba? Dapat parinig nyo, maintindihan nyo ang sinasabi namin! Simple lang naman, lawyer. Dali lang po! Pakipag-usap ang lawyer to lawyer! Hindi po optional! Attorney Tapasio, ano po interpretasyon natin dito sa pagkaka-aresto po kay Pokis? Kinasuhan po siya ng inciting to sedition. Unang-una po ay mariin namin kinukundina ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Pokis ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So, we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Pangalawa, in response to your question, ma'am, ito po ay talagang very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito ang kanyang mga kritiko. Ito po ay ginawang sample si General Pokis na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka at magsasuffer ka pati ang iyong pamilya. Sir, attorney, kanina po nabanggit ni General Nartades, wala naman daw hong personalan. Tinupad lang po nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin na sinisisi si General Nartades. Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero as per ano sabi po, nag-aaklas daw. Meron daw pong hinihikayat na pag-aaklas daw po si Pokis sa Salitahang Armas po. Hindi na po kami kaya maaaring magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So, hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating mahukuman. Sir, galing si General Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Sir, ngayon ba sir, papakawalan din siya after? Magkano po ang bail? 48,000 po ang bail. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din siya sir after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, yung mga documentary requirements, at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully, very soon, para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo, originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, process namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartades, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No?
Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pocis, ni General Pocis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure, saan ka dadalhin, anong gagawin sa ano, di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan. So, that was violated. And hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin sasampahan niyo yung kaso? Natural. Natural. Anong kaso, Oo. sir? Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo ng mangidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung gano'n. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yan. Attorney, kamusta si, Sir Pocis? Ay, it's okay. Anong pahayag niya Medyo po dito? ano lang. Alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, you're nag-aalala ka na, siyempre, concerned din siya dun sa how the wife would feel. No? Kasi si General Pocis he's been through a lot all his life serving this country. The medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero yung, siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki, lalo na pagka kayo, you think about yung how they're feeling para hindi naman sila. Ano lang po yung pahayag niya po dito sa inciting sedition na pinapagawa? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi, alam niyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganun? Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto namin mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po namin lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition, pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1. Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi yung talagang pinilit lang eh. Hindi, tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro, nung nag-file kami ng counter affidavit, may desisyon, may resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung gano'n. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang, sorry to interrupt. Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5 yung warrant. Ise-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Imagine kung sinerve yan ng walang korte, di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Kasi December 5 yung warrant eh.
Ba't isa-serve mo kung kailan walang korte at long holiday? I mean, haller, hindi kami pinanganak kahapon, alam na namin yan ha. Style mo bulok yan eh. Okay. Thank you, sir. Attorney, name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Lawyer din. Okay, Judge salamat. advocate po. Judge advocate. Jago dati. General Siya ang abogado ng Jago. Armed Hindi, Forces. iba si ano, siya Jago, si Larry Gadol, iba naman. Gago. Wala akong sinasabi ha! Ayun talaga ha! Wala akong Thank you, attorney. Alam niyo kung ang sinalang pa kay Omek Pokis inciting to seduction, baka maniwala pa kami eh. Ay, thank you sa inyo lahat ha.